Alam natin na usong-uso ngayon yung CCTV. At halos walang maitago o mailihim kapag mayroon tayo nito sa ating bahay o saan man lugar to inilalagay. Pero kahit na napaka-high-tech na po yung mga ginagamit na mga CCTV, mayroon pa ring hindi nalalantad o mayroon pa ring lugar na hindi makuha. So, dito po kasi sa ating pag-aaral na ang pamagat ay kay Kristo Jesus, walang maililihim. Talatang 61, kung nandyan po kayo sa inyo pong Biblia, sabi rito, subalit si Jesus, palibhasay nalalaman niya na ang kanyang mga alagad ay nagbubulong-bulungan. Pansinin, kahit walang nagsasabi sa kanya, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad. Talatang 44, sabi, subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya sapagkat nalalaman na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Alam ni Jesus buhat pa nung una, no? Kung sino-sino ang hindi mananalig sa kanya. Sa aklat ng Juan Kabanata 2 na binasa kanina, sabi rito sa talatang 24, subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat, pansinin, kilala niya ang lahat ng mga tao. Sabi pa niya, talatang 25, sa pinakahuling sinabi, sapagkat alam niya ang lahat ng isinasaloob ng tao. Walang maililihim kay Hesukristo. Dito po sa ating pong pag-aaralan, dito tayo tumutok, no? Sa ating pong tinatalakay. Sabi dito sa talatang 50, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum, no? Sa pagtuturong ito ng Panginoong Hesukristo, nalantad, nabulgar, nahayag ang mga lihim na nakatagong sa loobin ng mga taong sumusunod kay Jesus. Talatang 25 hanggang 26, sabi rito, ako'y inyong hinanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda o ng himala, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Walang maililihim o maitatago talaga. May 3 tayong puntos na makikita dito sa ating binasa. Nanalantad, nabulgar, o nahayag na mga saloobin na hindi naitago o nailihim ng mga sumusunod kay Hesukristo. Una, nahayag ang tahasang pag-ayaw nila kay Kristo. Ikalawa, nahayag ang matatag o matibay na pananampalataya. Ikatlo, nahabulgar o nalantad ang lihim na pagpapanggap. Unang makita dito sa ating binasa na nalantad, talatang 6 na po hanggang talatang 66. Tahasang pag-ayaw nila
kay Kristo. Nung una, hindi halata. Hangang-hanga sila kay Jesus. Talatang 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Sa talatang 24, hinanap si Jesus. Talatang 25, nang makita nila si Jesus, tinawag nilang rabay o guro. Pansinin, guro ang tawag nila. Ibig sabihin, nakakapakinig na sila ng turo ni Jesus. Ngunit nang maranasan nila ang talim o talas ng kanyang pagtuturo o pangangaral, ito na. Marami na sa kanila ang naging balat sibuyas. Anong ibig sabihin ng simbolo ng balat sibuyas? No? Manipis, madaling mapunit, madaling masaktan, madaling magtampo, madaling mainis, madali nang magalit. Yan ang isa sa ibig sabihin ng balat sibuyas. Di ba, minsan, masyado ka namang balat sibuyas, hindi ka na mabiro. Saan ginagamit natin yan? Madarama, no? Kumbaga sa yung sibuyas, yan po ang isang pag hinihiwa mo, madrama. Kasi lumuluwa ka na. Hinihiwa mo pa lang. Bakit? Di ba? Yan, yung mga madrama yan no? Nung una, ang ibang Hudyo ang nagbubulong-bulungan tungkol sa turo ni Jesus. Talatang 41. Sabi rito, kaya't ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan. Ngayon, ang kanya na mismong mga alagad, talatang 6 hanggang 61, sabi rito, nang ito ay marinig ng marami sa kanyang mga alagad, sila ay nagsabi, mahirap. Sa ibang pagkakasalin, mabigat. Mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Ayaw nilang tanggapin ang sasabihin niya. Dahil dito, sabi sa talatang 66, dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay hayagang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Sabi sa English, nasalin, turn back. Nag-turn back na sila. Umalis na sila. Umayaw na sila. Hindi na sila sumama sa grupo, no? Nalantad o nahayag ang mga nakatagong sa loobin nila. Church, mga kapatid, tandaan, marami ang nagsimula ng maayos, mabuti, at nagpakita ng dakilang pangako sa Panginoon. Na sinasabi, Panginoon, susunod ako sa iyo, Panginoon. Subalit ang pagpapahayag nila ng kanilang pagsunod kay Kristo ay napakanipis pala. Napakababaw lang pala. Church, mga kapatid, maging babala o aral ito sa atin lahat na huwag nawang tayo'y matulad sa mga taong umalis nang iiwan, tinalikuran nila ang Panginoon. Pansinin, Panginoon na mismo ang nagtuturo sa kanila, pero inayawan pa rin nila, iniwan pa rin nila siya at umalis pa rin sila. Church, mga kapatid, huwag gawing dahilan o isisi sa mga nangangaral o sa mga nagtuturo kiso hindi lumalago, kiso hindi natututo,
Keso walang sigla o wala ng saya, maraming keso. Tandaan, ang totoo, puso ang problema ng mga taong mga ito na hindi na sumama sa Panginoong Hesukristo. Hindi ang mga nangangaral o mga nagtuturo ang totoo, hindi sila nabago. Alam na ng Panginoon na sa una pa lang, talatang 44, subalit may ilan sa inyo na hindi sumampalataya. Sapagkat nalalaman na ni Jesus, buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Hindi talaga sila nabago. Dahil yan ang marka ng pagkamakasalanan ng tao. Kahit sino pang ilagay na mangangaral o magtuturo, kahit mag-imbita pa ng mga kilalang preacher, tinawag nilang guro ang Panginoon, Rabay, ang Panginoong Hesukristo. Pero iniwan pa rin nila siya. Aminin man natin o hindi, puso talaga ang problema. Pagkatao, hindi ito yung pusong tumitibok-tibok. Pero, sabi rito, may mahirap na pananalita sa banal na salita ng Diyos. Pero huwag nating tanggihan o iwan o talikuran si Kristo. Sabi rito sa aklat po ng ikalawang Pedro, Kabanata 3, talatang 16, si Pedro mismo ang nagsabi nito. Sabi niya, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikakapahamak din nila. Ang linaw. May mahirap talaga na unawain sa mga salita ng Diyos. No? Pero, wag nating tanggihan o iwanan o talikuran si Kristo. Sapagkat hindi pa natin naunawaan ang lahat ng mga ito. Itinuring nilang mahirap, mabigat na pananalita. Niliteral nila kasi ang sinabi ni Jesus sa talatang 50 hanggang 50 ay ang 56. Ano yung sinabi doon? Tingnan natin kung ano yung kanilang hindi naunawaan. 50. Sabi rito, ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang sino man makakain nito ay hindi mamamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya't ang mga Hudyo'y nagtalo na sinabi, paanong maipapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan,
at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Talatang 56, at ang kumain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kaya't pagdating doon sa 6 na po, nang ito ay marinig ng marami sa kanyang mga alagad, sila ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Niliteral yung itinuturo ng Panginoon. Kasi kung may mga bagay kasi, gaya ng sinabi, kung ang kamay mo, kung ang mata mo ay naging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo. Kung ang iyong kamay ay putulin mo, edi ang dami na sanang bulag at ang dami na sanang putol ang kamay, kung niliteral. So dito sila nahirapan. No? Itinuring nilang mahirap, mabigat na pananalita. No? So, para sa kanila, no? Ang mga, sabi, di ba, ang mga bagay na espiritual ay maunawaan sa mga bagay na espiritual. Para sa kanila, ginawa nilang problema ang turo ng Panginoon. Ang mabigat nito, hindi nila alam na resolbahin o solusyonan ang problema. Ang agad nilang solusyon, umalis na lang. Takasan ang problema. Church, mga kapatid, isang malaking kabiguan na kapag may problema, ito may sa loob ng tahanan o maging sa loob ng church o iglesia ay tinatakasan o tinatakbuhan o iniiwanan ang problema. Kung hindi tayo marunong magresolba o mag-ayos ng problema, paano natin masasabing kaya natin magpayo o mag-counsel? Sariling problema nga eh. Hindi masolusyonan. Paano pa sa iba? Ito ang hindi nakita ng mga hindi na sumama kay Hesukristo. Karaniwan na itong ugali ng tao, lalo na kung ayaw talaga nilang sumunod. Natural sa tao ang sumuko o tumigil kapag mahirap na ang sitwasyon. Ngunit, pero may ilan din naman na nagpapatuloy, gaano man kahirap, kabigat ang dinaranas, walang iwanan. Mayroon bang ganun? Alamin natin dito sa ikalawang puntos. Ikalawang makikita dito na nahayag o nalantad, talatang 67 at 68. Nahayag ang matatag o matibay na pananampalataya. Hinarap ni Jesus ang 12 alagad. Nagtanong si Jesus, talatang 67, Ibig din ba ninyong umalis? Sa ibang salin ng Biblia, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Parang ganito, kayo ba'y sasama rin sa pag-alis? Tanong ni Hesukristo sa kanila. Ang sagot ni Pedro bilang tagapagsalita ng 12, Panginoon, kanino kami pupunta? Siguro, yung pagkakasabi nitong Panginoon, kahit anong, at tignan mo dito, hindi naman ito yung masayang, ay Panginoon, hindi naman ganun, masaya. Malamang, medyo malungkot. Kasi nga, alam niya na umalis na yung marami. Di ba? Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw lamang ang may mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Talatang 68, kami ay naniniwala sa iyo at nalalaman naming ikaw ang banal ng Diyos. Talatang 68 hanggang 69, matatag, matibay ang paninindigan sa pananampalataya. Determinado, handa siya. Tandaan, usapin ito ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi sila natangay ng agos. Hindi sila nadala ng alon. Kahit kunti na ang natira sa kanila, nagpatuloy sila. Tandaan, bakit sila nakakapagpatuloy? Pangako ni Jesucristo, talatang 37, tingnan nyo. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Kaya pala sila hindi umalis. Inilapit sila ng Ama kay Jesucristo. Kahanga-hanga ang mga katulad ni Pedro. Ito ang mga taong ginagamit ng gusto sa pagpapasya ang pag-iisip. Matatag ang desisyon, hindi siya nagpapadala sa dikta ng iba. Church, mga kapatid, ganitong klase o uri ng mga tagasunod ang kailangan ng Panginoon. Sinabi pa ni Pedro, kami sumasampalataya, alam naming ikaw ang banal ng Diyos. Ibig sabihin, ang Mesyas na sinasabi doon sa Marcos 8:29. At tinawag niya sila, na malimit kasing tanungin sila ng Panginoon. Ngunit sino ako ayon sa sinasabi ninyo? Sumagot si Pedro uli at sinabi sa kanya, ikaw ang Kristo. Sa Mateo 16, talatang 16, sumagot si Simon uli at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, lalong kumpleto ang isinagot. Ang sinabi ni Pedro, ibig sabihin, nauunawaan niya, kilala niya si Jesucristo. Marahil hahangaan natin ang mga alagad dahil sa pagsunod nila kay Jesus, anuman ang mangyayari, ngunit may isang napasama sa bilang nila. Kung sino ito, alamin natin. Punta tayo sa ikatlong puntos. Makikita dito na nabulgar o nahayag ang pagpapanggap na isang alagad o isang mananampalataya. Si Judas Iscariote ang tinutukoy, talatang 70 at 71. Ipinahayag ni Pedro, talatang 69, sabi rito, kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal na Diyos. Mabilis na sumagot ang Panginoon sa sinabi ni Pedro na kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sumagot sa kanila si Jesus, hindi ba pinili ko kayo? Ang 12? At ang isa sa inyo ay dyablo. Inahayag ni Jesus ng isa sa kanila ay hindi tunay na mananampalataya, kundi nagpapanggap lang na mananampalataya. Nagtago siya sa katawagang alagad. Talatang 70 hanggang 71, tinutukoy ng Panginoong Hesukristo si Judas.
Katangian ng dyablo sa katauhan ni Judas, ayaw magpahalata. Pansinin, hindi siya sumama o sumabay sa mga umalis para marahil hindi mahalata. Mabubulgar eh. Mabubulgar siya na nagpapanggap lamang. Kabilang pa naman siya sa 12 at mayroon siyang posisyon. Siya yung tagadala ng supot. No? Ingat yaman, no? So, ibig sabihin, may kapangyarihan siya, no? Sa madalit salita, nagtatago siya sa pagiging makadiyos. Nagtatago siya sa pagiging makahirap, yung makadukha. Tingnan natin sa Juan 12:13 kung ano po yung kanyang inugali. Sabi niya rito, simula tayo sa 3 hanggang 6. Sabi niya, si Maria ay kumuha ng 1 libra ng mamahaling pabango mula sa purong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Di ba? Medyo makahirap siya. Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil sa nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya'y isang magnanakaw. Butuhan bukas, ingat po tayo sa mga bubuto natin. Anong sabi? Sapagkat siya isang magnanakaw at palibhasay, nasa kanya ang supot, ay kinuha niya at kinukuha niya ang inilalagay doon. Kita natin, nagpapanggap siya bilang makadiyos na tao at maawain sa mga mahihirap. Church, mga kapatid, babala ito sa lahat ng nagsasabing Kristiyano o nagsasabing mananampalataya. Hindi dahil sa matalino, hindi dahil sa mayroong pong posisyon, no? Siya yung karapat-dapat na tignan natin. So may palihim o patagong plano. Siya ang magkakanulo kay Jesus. Mahusay magpanggap. Nananahimik lang siya. Kapag binabanggit ang ni Pedro, no, nakasama sa grupo ng mga alagad o grupo ng mga mananampalataya, nananahimik siya. Pero pag usaping pera, siyang nangunguna na. Bakit ganon? Pansinin, gamit ni Pedro na salita, talatang 68, Panginoon, kanino kami pupunta? Kasama si Judas, kami. Talatang 69, kami sumasampalataya at nalalaman namin. Kasama pa si Judas doon sa bilang. Kami, namin, kasama siya, tahimik lang siya. Yun nga, sabi ko nga, tahimik siya pag gano'n. Pero, mahusay siyang manlinlang. No? Napaniwala niya ang mga ibang alagad o ibang mga mananampalataya ng matagal na panahon
napaniwala niya sila na hindi siya peke o huwad na taga-sunod kay Hesukristo. Church, mga kapatid, ingat, naglipa na ngayon ang mga fake o huwad. May fake news, fake na boses, maging sa may fake na itlog, may fake na pagkain, ang daming fake. No? Kung naling lang ni Judas ang ibang mga tagasunod kay Jesus, hindi niya malilinlang si Hesukristo. Inilantad siya kung sino siya. May hangganan lahat. Talagang hindi habang panahon na maililihim ang kasalanan. Lucas Kabanata 12, talatang 2. Ano yun sa pagkakasabi rito? Lucas 12. Sabi rito sa Lucas 12, talatang 2, walang bagay na natatakpan na hindi mabubunyag. At walang bagay na nagtatago na hindi malalantad. Sa mga ibang salin pa siguro parang mas matindi pa. So walang bagay na habang panahon ay naitatago. Alam ni Hesukristo mula sa pasimula ng kanyang ipagkanulo na kanyang ipagkanulo siya. Alam ni Hesukristo. So walang maililihim o may tatago kay Hesukristo. Mananampalataya man o hindi tayo makapagtatago kay Hesukristo. Kaya kung mayroon man narito sino man na nakakapakinig na wala pang personal na relasyon o wala pang kaugnayan kay Hesukristo, ginagamit ko po yung personal na relasyon kasi hindi pwedeng mananampalataya na yung mga magulang ko, mananampalataya rin ako. Hindi po. No? Ang kaligtasan po ay individual, hindi po yan package pangkalahatan, no? So, tandaan, hindi tayo makapagtatago saan man tayo naroroon. Kung marinig natin ang pangangaral o mensaheng ito, huwag nang ipagpabukas. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan, 2 Korinto, Kabanata 6, talatang 2. Sampalatayanan si Hesukristo at ang kanyang salita. Tinawag ni Jesus na diablo si Judas pagkat naging alipin siya ng diablo o si Satanas. Sa Juan 13, talatang 2, sabi rito, ng oras ng hapunan, inilagay ng diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Sa talatang 27 ng Juan, Kabanata 13, pagkatapos matanggap ang kapirasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mong mabilis ang iyong gagawin. Church, mga kapatid, hanggang ngayon hindi tumitigil ang diablo si Satanas. Sinisira ng kaaway na si Satanas ang relasyon ng kapwa Kristiyano. Kristiyano sa Kristiyano. Laging pinag-aaway niya sila. Laging humahanap ng masisila. Maging handa, church, kayo at tayo at magbantay. Sabi, ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang yung umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Nagpapatuloy ang pagsira
ng dyablo. Hindi lamang sa maliliit na church o iglesia, maging sa malalaking iglesia ay kanyang sinisira na laging ang hanap ay pagkakataon para makapanira. Sa pagtatapos, sa tatlong nahayag na saloobin ng tao, nakita natin ngayon na hindi maililihim o maitatago kay Hesukristo. Saan tayo maaring malagay sa tatlong nalantad na mga ito? Sa tahasang pag-ayaw o sa matibay, matatag na pananampalataya o sa nagpapanggap lamang? Sa Diyos at tayo mismo ang makakasagot. Oops! Tandaan, walang maililihim o maitatago kay Hesukristo. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang napakalaking babala ito sa amin bilang mga mananampalataya na nagpapatuloy, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na tanging nasa inyo lamang, Panginoon, ang patuloy naming pag-asa. Panginoon, gaya na po ng isinagot ni Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Tulungan mo po ang mga mananampalataya, O Diyos, na patuloy po, Panginoon, na samahan at pangunahan po ang lahat. At kami po nawa ay makapagpatuloy, Panginoon, sa iyo pong presensya, Panginoon, na patuloy ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan hanggang sa kami ay pinagkakalooban mo ng buhay, kalakasan, kalusugan at masiglang pangatawan, at mayroon pang maayos na pag-iisip, maayos pa ang amin po, Panginoong pangatawan. Ikaw po, Panginoon, manatili kami, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Kahit na marami pong kaguluhan na sitwasyon na amin pong kinakaharap o hinaharap, nararanasan, Panginoon, kami ay laging sa iyo tumingin sapagkat hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.